Good day, Rizalians. Narito na naman po tayo para sa bagong issue para sa aming podcast. Ang bagong issue sa ating paaralan ay may mga magkakaibigan na nag-away-away dahil sa isang babae. Uy, babae? Oo, babae. Yun daw pala yung jowa nung kaibigan nila. Grabe naman yan. So, anong chika? Nagkaaway-away sila dahil ayaw nila sa jowa nung kaibigan nila. Shock! So, ipakilala natin ang ating mga guests. Ay, ako si Jim Andrew. Aldrin? Ako naman po si Bokal. At kailan kayo naging magkaibigan? Nung grade 11 lang po kami nag-start maging kaibigan. Ang usap-usap pa mga similarities namin, katulad, mga same interest. Yung iba dito, di ko sila masyadong close sa una. So, pero may time na naging magka-group kami sa subject namin. So, doon kami naging mas naging close talaga. Ikaw? Ayun, nagka-group din kami sa mga ibang subject. Tapos, ayun, naging kaibigan ko na lang. Ayun nga, no? So, merong nagaganap na issue sa paaralan natin. Yung mga magkakaibigan daw, parang nag-away-away dahil sa jowa ng isa. Ngayon, kunwari, ayaw magkakaibigan. Tapos, siya sa inyo, kunwari, may jowa rito. Sino ba nito? Magkadrin po. Ako, wala naman akong jowa pero may niligawan ako dati. Dati yun, let's say, around grade 10, bago mag-grade 11, mga ganun. May niligawan ako. First time ko mangligaw nun dati. So, pinagyabang ko sa mga kaibigan ko. Sabi ko, ang ganda nito, tol. Trip ko to. Jojowain ko to. Pero sa tingin nila, kasi close sila yung may kaibigan ako, close sila. Si friend A tsaka si friend B. Tago ko na pangalan. So, ang nangyari doon, medyo complicated yung nangyari nung Nung first, ox lang kami. Nagbibiruan kami doon sa, mga ginawa ng babae dati. Biro-biro lang daw yun. So, ayun na, yung nagseryoso ako, ang ginawa ng mga kaibigan ko, parang siniraan nila ng sobra na hanggang na parang ayoko na ipwesto yung babae. Pero pinili ko dun, ligawan pa rin yung babae. Ano ba nangyari? Ba't ayaw ng mga kaibigan mo yung babae na yan? Kasi, diba, si friend A, close siya dun sa babae. Classmate niya na for 3 years. Grade 6, grade 8, tsaka grade 9. Ang napansin niya daw dun sa babae is red flag siya. Tapos, daw siya, lalakero. Marami daw siyang lalaki. Pero sa tingin ko, hindi naman siya ganun na na may lagi siyang may nilalandi na lalaki. Parang, lang siya, friendly na babae. Tingnan. Pero sa, sa perspective ng mga kaibigan ko, parang siya, censored na lang muna natin. Alam niyo naman na yun Sige. Yung masyadong, malapit sa lalaki. Ganun. Hindi natin sabihin sa... Huwag na natin. Kayo, ano bang based sa perspective nyo sa babae na jowa ng kaibigan niyo? Ano masasabi niyo sa kanila? Actually, hindi ko pa nasabi sa kanila yun. Hindi po. Hindi ko pa nasabi sa kanila yun. Okay. Actually, want ko malaman mga opinion nyo. Kunyari, itong babae, red flag. Tapos kaibigan nyo naman ako Sa tingin nyo, pupwisto ko ba yung babae o hindi na? I mean, para sa akin, hindi na. Kasi, kung ganun din naman, diba, dapat, kung kayo na, diba, nililigawan mo siya. Kung kayo na naman, mahal ka niya, kung mahal ka man, tas mahal mo siya, syempre dapat, hindi na siya, like, parang nililimitahan niya na makipag-usap sa ibang lalaki na, na maaaring magkaroon ng spark na, hakad lang sa relasyon niyo. Ako naman, somewhat disagree ako sa pupursue mo siya. Since alam mo na red flag, so bakit mo ba siya pupursue? Ikaw lang rin yung ma-hurt sa huli, knowing na may mga ganang traits siya. Nangyari. Natapos sa yan ito. Ako hindi din ako agree kasi kung ganun nga siya, red flag.
ikaw, kaibigan naman kita eh. Siyempre, gusto ko yung mas makabubuti sa... Ito naman yung magiging sitwasyon. Ano kung ano? Gustong-gusto mo talaga yung babae. Pero, would you agree mga kaibigan mo sa kanya? Literal, alam mo yung literal na, alam mo kahit anong sabihin ng mga kaibigan mo, na, wag mong jowain niya, wag mong jowain yan. Pero, gusto mo pa rin. Binibigyan ka nila ng desisyon. Anong mga magiging desisyon niyo? Mahirap. Kasi, ano eh, parang nadikit na ako doon sa babae. Close na ako doon, parang ayoko na lumayo sa kanya. So, di ba, sabi nga, parang mahal na mahal mo na. Ayun. Pero hindi siya yung sabihin natin, parang pinakamaganda, pinakamatalino, hindi siya yung pinakamasipag, o sabi natin gano'n. Parang hindi siya appealing sa mga kaibigan mo. Wala silang nakikitang magandang patutungan yung relasyon mo. Ano sa tingin mo? Mahirap. Kaya, sa tingin ko, pupusin ko pa rin yung babae. Kasi, ano ako eh, parang ayokong mapalayo sa isang tao. Kahit kaibigan man yan, ayoko mapalayo sa kanya. Kahit away, ayoko talaga mapalayo eh. Parang may attachment issue, parang ganun. Kaso, ipupusin ko pa rin yung babae. Kahit ganun siya. Maintindihan niyo ba ang situation ng inyong kaibigan? Ano ang masasabi niyo na ipe-pursue niya pa rin yung babae na kahit na red flag? Siyempre, para sa akin nun, since decision niya naman yan, siyempre, di ko na kailangan tanggihan kasi minarningan ko na naman siya eh. Nasa sa kanya naman yung decision ko. Yun yung pursue niya. Basta, hindi niya i-regret sa uli. Agree naman ako sa sinabi niya since buhay niya naman yun, decision niya. Andito lang kami para gabayan siya if may mga naging problema sa kanila. For support ba, ganun. So, okay lang naman sa akin. Na kami magagawa kung ano yung decision. So, tatanggapin na lang ko din. Ingan. Anong masasabing mapapayo niyo sa ating mga viewers? Well, para sa akin, choose, siyempre, piliin nyo yung nararapat para sa inyo yung, sasamahan kayo sa huli, siyempre, asawain kayo, di kayo pagsasawaan, mamahalin kayo ng tunay. Actually, nung ending nung namin, mangliligaw ko, napunta siya sa bad ending. So, medyo masakit siya. Actually, masakit siya. Yung grade 11 pa ako nakapag-recover sa na yun. Sa sakit na daanan ko. So, let's say, makinig ka sa kaibigan mo or if may nakita mong mali or red flag. Wag na tayong wag na natin pilitin. Kahit ayaw rin ng babae nun sa akin eh. Pero pinilit ko pa rin. Kasi, ayun mahal ko siya eh. Pero wala masama ron. Pero, magbibigay pa ako ng isa pang advice. Let's say, hindi naman ganun yung kalala yung sinasabi. Kunyari, yung kaibigan mo is, hindi naman ganun ang tawag doon. Masyadong mapagbiro, mapanira. Pag ganun, let's take it to say joke pag yung mga sinasabi nila. Like sense ba yung sinasabi ko? Yung kunwari, parang may mga masamang siyang nasasabi sa sa jowa mo, diba? Parang hindi mo siya mamasamain. Parang accept mo lang na kunwari, parang tawag dito. Parang mga biro-biro lang. Pero parang mapapaisip ka pa rin na, ganun ba? Parang 50-50 ka minsan. Di ba? Mahirap. Pero siyempre, mahirap talaga. Susundan mo kung kung sino ba tingin ko susundan ko? Yung mga sinasabi nila o yung nararamdaman ng puso ko. Diba? Sino ba? Yung jowa ko ba? Papakisamahan ko ba yung ng matagal? O yung mga kaibigan ko na matagal ko nang kasama?
O, di ba, yung jowa ko, siguro, sabihin natin, bago-bago lang. Kung ano sabihin nila, kung sa tingin ko naman sa sarili ko na, papakisamahan ko siya, kahit hanggang sa magtagal kami, di ba? E di maganda, masaya. Lalayawan ko ba yung mga kaibigan ko? Siguro, distansya lang ako. Di ba? Distansya lang, hindi ka na minsan-minsan nakikisama, nakikitungo sa kanila kasi alam mo na masama yung pakitungo nila sa jowa mo. Siyempre, ako na yung didistansya. Pero, wag naman siguro pumunta sa katulad sa issue ng na pinag-usapan natin ngayon na nag-aaway. Iba parang kakaiba na rin no? Nag-aaway. Isipin nyo, bakit kaya sila nag-aaway ba't nag-aaway no? Ano ang mga nasabi nila? May ko, based on experience ulit sa sinabi ko, sa kwento ko kanina. Nag-away rin kami nun nung end of year na, malapit na 2022. Yun, ayun kasi yung parang last chance ko na mangligaw sa kanya. All out Girl, all out na. Mag-all out na ako. May pinigilan ako ng isa kong kaibigan. Tago na natin pangalan. Friend A. Friend A na lang. Ito, may na ako nun. May nabili na ako nun. Mga surprise. Pang surprise. Nakita ako ng kaibigan ko. Medyo malayo siya Tumakbo pa siya sa akin. Papunta sa akin. Kausapin ako. Sabi niya, Tol, para kanino yan? Tapos sabi ko, alam mo na ako sino. Ayun, may sinabi siyang masyadong So, di maganda para sa inyo, di ba? parang na-triggered ako yun So, several, may mga nasabi akong masama sa kanya. Tapos, the end of the day, bad ending na, like yung sinabi ko kanina. Tapos, kunento ko sa kanila. Nung sabi nung kaibigan ko, si friend A, nagalit siya sa akin. Kasi hindi daw ako nainig sa kanila. Sabi ko, wala, mahal ko siya Pero, wala. Marami nangyari. So, as of now, hindi ko na siya nakakausap. Kasi, parang yung galit niya, na parang hindi ko siya, yung perspective niya sa akin, wala akong tiwala sa kanya kasi ganun yung ginawa ko. Wala, yun nangyari. Okay. Puso kong bayo yun, yung kaibigan na yun. Sa tingin nyo, kaya nyo pang pakisamahan siya ulit? Kung hindi naman gaano kalalim yung ginawa niya sa akin maaari ko pa siyang patawarin. If kaya pa naman pag-usapan ulit, ma-reconcile yung differences nyo, mapag-aaway nyo, tingin ko pwede pa naman. Pwede pa siya maayos. Well, sabi nga nila, we're under a spell pag lagi tayo nasa pag-ibig. Kaya di rin naman natin makikita yung mga mali ng babae na, or yung mga mahal natin or nililigawan. Tapos siguro, sabihin nila natin, tayo mismo, syempre, magde-decide, di ba? Sundin natin sila o kung sino gusto natin. Pero at the end of the day, syempre, take to heart natin, syempre, mga sinasabi ng mga tao at yung mga nararamdaman natin. Parang, wait, timbangan lang yan. Hanggang doon na lang po tayo dahil wala na po tayong oras. So, always remember that always choose yourself first before others kasi sometimes we need to take a break kasi kailangan natin alagaan yung sarili natin. Hanggang doon na lang po tayo at salamat sa pakikinig sa aming podcast. Bye-bye!